Medyo challenging yung Durabox ni Mami dahil nga wala na siyang takip at the same time marupok na rin yung mga plastic niya. Pero syempre hindi natin susukuan yan at itatransform natin yan sa isang pitik lang. Hi everyone! Another day, another DIY na naman ng Mami mo, Yengs. So kapag dumadayo ako syempre ang dala ko lang yung mga tools ko at doon ako sa area nila bumibili ng mga materials. And yes, ako din po talaga ang gumagastos kaya pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko kayo kayang pagbigyan lahat. Well, bukod sa pagod kailangan din natin ng budget. Alam nyo naman one of these days may mag-sponsor na sa atin ng hardware para mas marami tayong matulungan. Anyway, plyboard po pala ang madalas kong ginagamit kapag gumagawa ako ng Durabox. At sa mas mura kasi to magaang siya. O inuuna kong ikat lahat ng plywood dahil ito yung pinakamahirap sa lahat. And then 5 layers po pala ang Durabox ni Mami. So kinuha ko lang yung 4 layers para equal siya at balance kapag ginawang upuan. Honestly, sobrang rupok na talaga ng plastic ng Durabox ni Mami dahil sobrang tagal ng araw nito. At one of the reason kung ba't nilalagyan ko siya ng plywood para maikulong nga natin yung Durabox sa loob, magbago siya ng anyo at the same time mas tumibay siya. For reference pala, kapag ganitong apatan na yung ginagamit nating Durabox, sukat ng plyboard na madalas nating magamit ay 16 inch by 48 inches. Para lang naman sa mga standard na sukat ng Durabox at depende pa rin naman sa mga Durabox. But for reference yung ganitong kalaki halos kalahati lang naman ng plyboard yung magagamit. Uwiin nyo lang siya ng box type, then wag nyo lang kalimutan yung pinaka-framing sa gitna dahil yan ang magpapatibay dyan. And of course, naglalagay ako ng mga gulong sa ilalim para just in case magkalaman na siya at bumigat man siya, pwede nating ipalipat-lipat ng pwesto. After ko maglagay ng mga gulong, pinahinalis ko lang yung mga screws and then ibinalik ko na ulit yung Durabox. Actually, sobrang bilis ko lang buuin nito na wala pang 1 hour kaya ko na siyang matapos. Pero ito talaga yung pinaka-challenging sa lahat. Kung sa marupok na nga yung mga plastic niya wala na talaga siyang takip. Actually, naitanong ko pa nga kay Mami kung bakit hindi niya pa maitapon to. Pero hard to let go at hindi pa nga raw kayang palitan, so gawa na lang muna natin ng paraan. Like what I said, kalahating plyboard lang yung magagamit sa ganitong project. Marami pa tayong sumobrang plyboard kaya nagawan pa natin siya ng takip. So kung paano ko siya naikapit, ginamitan ko muna siya ng black screw para maikapit natin yung plastic sa magiging takip. Then nag-attach lang ako ng 1/8 na sukat ng black screw para mai-attach natin yung takip. Of course, naglagay rin ako ng 3 pirasong black screw sa loob para ma-secure na matibay siya. Then wag niyong kalimutan na i-screw yung framing ng Durabox sa plyboard para mag-pick siya at sa katagalang paggamit ay hindi siya gumalaw. Same process lang din sa kabila and then tinakpan na rin natin yung mga siwang niya. Bili ko lang pala ng 30 pesos yung ganitong listong sa hardware nila kaysa mag-cut pa tayo ng plywood. So excuse ko muna si Nino dahil dyan nga natin siya ipupwesto. Pero hindi para sa agawan natin siya ng pwesto. Nilipat lang natin siya na lalagyan dahil mas maganda kung nakaangat siya. So dinala ko na rin pala tong sobra kong foam brick. Sobrang tagal na kasi nito kaysa masayang gamitin na rin natin sa bahay. Actually kahit hindi ko naman nalagyan ito pero para lang magkaroon ng sandalan effect nilagay ko na din. And then pininturahan lang natin, of course gamit ang Davis paint. At hindi talaga tayo masatisfy dahil butas na nga yung plastic at ginawa na rin natin ng paraan. Dahil nalibang nga tayo at gutom na naman ang anak ko at ubos na nga raw yung stock nila. Nataranta na nga yung person at kahit basa pa nga yung paint ay hindi na natin mahintay at kinabit na natin lahat ng handle. Bago pala ako umalis, sa bahay ko na pala ginawa yung foam at magiging cover. Ang target ko nga itapusin natin siya ng isang puntahan lang at para hindi na natin siya balikan pa. Dahil sa ibang Durabox ko nga siya naisukat. Like what I said, iba-iba talagang sukat ng Durabox muntik nang kulangin yung sukat. Pero kung ikukumpara mo siya sa dati niyang anyo, mas maganda na siya ngayon. Gawa natin ng paraan para magkaroon siya ng takip at the same time, very useful na siya dahil po pwede mo na rin siyang upuan. And so, yun lang. That's all for today's videos. Thank you for watching. Bye!